Isang Pinay OFW na matagal na nagtrabaho dito sa Dubai at nang nagpasya itong umuwi na sa Pilipinas ay lumapit siya sa OWA para humingi ng tulong sa ilalim ng programa ng Balik Pinas, Balik Hanap Buhay ng OWA. Na-approve naman daw ang kanyang application at na-issuean siya ng cheque. Ngunit nang withdrawin na niya ang cheque sa bangko ay paso na daw ito at hindi niya na-withdraw ang pera. Inabot na nga ng siyam-siyam ang inihintay na tulong mula sa gobyerno. Paso pa ang natanggap na cheque ng isang dating OFW mula po sa OWA. Idinulog niya yan sa inyong Kapuso Action Man. 7 taong nagtrabaho sa Dubai si Chrisley bago tuluyang nagbalik bansa nitong Disyembre 2023. Humingi po ako ng assistance sa OWA kasi nga po parang back to zero po ako para makatulong sana pang simula ulit. Follow up po ako ng February, sabi processing daw. Parang nawawalan na rin ng pag-asa kasi ang tagal na po eh. Tapos parang paulit pag sinasabi pa, pag pinapollow up po pare-parehas lang naman yung sinasabi sa akin. Hanggang sa ang inaasahang tulong sa ilalim ng programa na Balik Pinas, Balik Hanap Buhay, inabot na raw ng 1 taon. Noong December 27, 2024, tumawag po sila sa kuya ko, sa kapatid ko, na sinabi na approve daw po yung final ko, may cheque daw po. Pero nang ipapa-encash na sa bangko ang 20,000 pisong cheque, ang sabi sa akin, hindi na pwedeng palitan kasi lagpas na ng 180 days yung cheque. Pinapalitan ko po sa OWA. Nung time na rin na yun, pinasa ko po yung request para sa reissue. Kaya nga po kami dumudulog doon para matulungan po kami, may pang simula. Kaso po kung ganyan po yung process nila, paano po kami simula ulit? Dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa OWA Region 4A. Paliwanag ng hepe ng OWA Welfare Assistance Program ng Region 4A, Hunyo 28, 2024 pa available ang cheque ni Chrisley. Ilang buwan daw silang nag-message at tumawag sa OFW pero wala raw itong tugon. Disyembre 2024 na raw ito sumagot. Pero dahil 6 na buwan na ang nakalilipas, napaso na raw ang cheque. Pinaproseso na nila ito makaraang maibalik ni Chrisley ang cheque. Paliwanag ni Chrisley, madalas na walang telco signal sa kanilang lugar kaya nahirapan siyang makatanggap ng mga mensahe at tawag. Sa ngayon ay na-release na ang updated na cheque ni Chrisley. Nagpapasalamat po ako kasi malaking tulong din po yun. Ang rason pala kaya hindi agad nakuha ni Kabayan ang cheque dahil matagal na itong na-release. Hindi daw siya nakakatanggap ng ma-message or mensahe at tawag galing sa OWA dahil nga mahina ang signal sa lugar nila hanggang sa napaso na ang cheque niya. Pero sa huli ay na-withdraw naman niya ito. Kapag may mga problema kayo guys na kapareho nito, ay pwede niyong ilapit sa Kapuso Mo Action Man dahil uma-action sila sa mga issue ng mga OFW gaya nito. Marami naman ngayong nagtatanong kung ano nga ba ang Balik Pinas, Balik Hanap Buhay na programa ng OWA. At sino-sino ba ang kwalipikado dito? Eto guys, panoorin nyo para sa kumpletong detalye. So ano nga po ba ang tinatawag nating Balik Pinas, Balik Hanap Buhay o yung tinatawag nating BPBH? Katulad nga na sinabi ni Ma'am Kaz, isa ito sa pinakamainit na programa ng OWA, blockbuster kung tawagin sa atin. So, ano ba ang Balik Pinas, Balik Hanap Buhay? Is a package of livelihood support or assistance intended as immediate relief for returning members or OFWs who are distressed, displaced, unfinished contract amounting to a maximum of 20,000 as far up or additional for their livelihood project. Yes. Para naman, marami kasing nagtatanong sa page minsan, sabi nila, ano ba tong distress, displaced, tsaka unfinished contract na ito, Ma'am Jane? Para sa ating mga clients around the globe at sa kayong mga napauwi na rito sa Pilipinas, ang distressed workers, sila po yung mga OFWs natin na talagang sadyang napakahirap pakisamahan ang kanilang amo or ang kanilang worksite, medyo hindi talaga sila swak doon sa lugar, kaya sila nadidistress. Ang mga displaced workers naman natin, sila po yung nawalan ng trabaho dahilan sa COVID-19 dito sa
nakaraang pandemya at saka nandyan pa rin siya. Umaali-aligid pa rin yung pandemya, nawawalan din ng ating mga trabaho sa abroad, pati na rin po yung mga nagsara na kumpanya sa abroad, nawawalan po sila ng trabaho, kaya sila natin natatawag na displaced workers. Ito po namang unfinished contract. Lahat po ng ating mga OFWs na hindi nakatapos ng kontrata nila. At ito po ay ibabahagi natin or makakategorya natin na contract violation. Ano ba ang sinasabi nating contract violation? Babasahin niyo po yung inyong kontrata at intindihin, namnamin, or talagang pag-aralan niyo muna yung inyong kontrata. At kung sa tingin niyo hindi nasunod ang sinasaad ng inyong kontrata at kayo ay umuwi ng Pilipinas, pwedeng-pwede po kayo dito sa ating Balik Pinas, Balik Hanap Buhay. Mayroon din po tayong kategorya kung paano natin ibinabahagi itong ating Balik Pinas, Balik Hanap Buhay. Ano ba ito ba? Gusto ko lang ding dagdagan muna yung sinabi ni Ma'am Jane. Doon sa mga distressed OFWs, displaced, kasama po dito yung mga biktima ng illegal recruitment, yung mga biktima ng human trafficking, at yung mga biktima or yung nasa war conflict areas, katulad ng yung itong kasalukuyan nga natin sa Ukraine. And yung mga OFWs galing sa mga bansa na kung saan yung kanilang, yung bansang pinanggalingan nila ay may economic crisis. Dagdagan pa natin yung sinasabi nating distress workers. Yung lalong-lalo na ang ating mga domestic workers, talagang napakahirap ang kanilang kasasaad ko na dati Ilocano. Yung mga hindi nakakaintindi ng Ilocano, yung kanilang sitwasyon sa loob ng kanilang mga amo, sa loob ng bahay ng kanilang amo, nagkakaroon kasi ng sitwasyon doon kung minsan, alam niyo naman po ang ating mga OFW, lalong-lalo na ang mga kababaihan natin na mga domestic workers, talagang sadyang mababango ang ating mga OFW, magaganda, kaya pinagseselosan sila ng kanilang mga among babae, siguro pasilip-silip siguro yung lalaking amo, kaya nagkaroon ng selosan. Kung minsan ang ating mga OFW, mayroon yung nakasaad doon sa kontrata, ang kanilang tulugan ay 1 kwarto daw, mayroon daw sarahan, may pinto, ika nga. Pero pagdating naman doon, wala naman palang kwarto. Ang kwartong tinutulugan nila ay sa kusina, sa lapag daw ng kusina, kung minsan sa loob pa nga ng CR kumakain ang ating mga domestic workers, at kung minsan sa sala pa natutulog ang ating mga OFW at talagang napaka-vulnerable ang kanilang sitwasyon sa mata ng kanilang lalaking amo. So nagkakaroon talaga ng stress ang ating mga OFW na hindi naman sila sanay sa ganoong sitwasyon kung saan dito sa atin sa Pilipinas talagang alam natin kung saan dapat tayo natutulog. Lalong-lalo na doon sa kontrata na pinipirmahan nyo, kung hindi nasunod kung anuman ang nakasuot doon sa inyong kontrata, dapat intindihin nyo yon. At the moment na mayroon kayong napansin sa inyong pagtatrabaho na ang inyong kontrata ay nalabag, dapat umayaw na kayo at umuwi na kung po pwede. Ayan. So, salamat dyan, Ma'am Jane, no? So, meron lang kami katanungan, Ma'am Jane, kasi sabi dito, distressed, displaced, or unfinished contract. Paano kung distressed siya, pero finished contract? Pag-uwi niya, pero na-distress siya doon sa ibang bansa, qualified pa rin ba siya ng BPBH? Pagka finished contract siya, pero makakapag-present siya ng tawag dito, ng pruweba na siya ay na-distress or na-distress sa ibang bansa. May instance na nangyayari na makikita kasi natin yung ating OWA coverage is good for 2 years. Ngayon,
nauubos nilang tapusin yung 2 taon. Pero ang assumption natin dyan, parang natapos ang kontrata. Although, talagang doon sa kanyang pinagtatrabuhan, talagang, ano na siya, tinitiis niya. At lalong-lalo na po kung nakapagbigay kayo sa amin ng welfare case nyo habang nandun pa rin po kayo sa worksite at mayroon tayong record na nakapagpatala tayo ng inyong problema, kahit assumed finished contract kayo, pagdating nyo rito sa Pilipinas, nakakapagbigay pa rin tayo ng kaukulang ayuda. Yung welfare case kasi it's either si OFW itself ang nag-file ng complaint or yung mga kamag-anak niya nandito na pinagsasabihan niya ng problema. Ayan, so ibig sabihin nito, dapat yung ating mga OFWs or yung kanilang mga kamag-anak, pag alam nila na hindi na maganda ang sitwasyon ni OFW, kailangan na nilang mag-file ng complaint sa ating opisina at para magamit natin yun kung sakali man na dumating yun sa punto na kinaya niya yung 2 taon, pero dahil sa nakapag-file siya, pwede niyang gamitin yun bilang dokumento na ipepresenta sa OWA para ma-qualified siya dito sa ating BPBH. Tama ka dyan, Chan. Tama yan. Okay. Eto may nagtatanong, ma'am, kasali daw ba yung umuwi ng may sakit mula kay Ma'am Lerma Costales Jacobo? Yes po, kasali po yung mga mentally repatriated, medically repatriated. Yung basta meron tayong mga dokumento na magpapatunay doon sa claims natin. So, pwede po sila. Okay. At kung sila po ay umuwi na mayroong mga ganyang karamdaman, huwag nang antayin yung napakatagal na panahon bago sila dumulog sa ating tanggapan. Dapat yung family ng OFW na may sakit, sila na rin mismo ang coordinate sa ating opisina. Hindi naman namin inire-require. Kasi ako yung may sakit, hindi ako makalakad. Hindi natin may sakit nga kaya nga hindi makalapit. So yung pamilya nung may sakit, ang pwedeng pupunta sa aming tanggapan para makipag-usap at alamin kung anong pwede nating ibigay sa may sakit na OFW. Yes, tama Ma'am Jean. At dapat ang OFW or yung family, kung ganun yung case niya, is dapat hindi paabutin ng higit sa 3 taon mula sa kanyang pag-uwi. So ang pag-a-apply kasi ng Balik Pinas, Balik Hanap Buhay, is within 3 years upon the arrival of the OFWs in the Philippines. So, ang pinakamaganda niya, pagka-uwi niya, at alam niyang qualified siya dito, pumunta na siya para mag-file. Yes. Kahit hindi niya pa alam na qualified siya or disqualified siya, dapat sumangguni siya sa ating tanggapan para malaman niya baka mayroon pang mga ibang programa na pwede sa kanya. Magbabakasakali. Yes. So, kanina Ma'am Jane, nasabi niyo yung sa tinatawag natin maximum of 20,000. Bakit maximum of 20,000 siya, Ma'am Jane? Meron ba tayong mga kategorya para sa ating mga BPBH? Oo naman, Chan. Baka iisipin ng ating mga OFW, lahat ng mga apply ng Balik Pinas, Balik Hanap Buhay ay makakatanggap ng 20,000. Hindi po ganon, mga kabayan, mga ka-OFW. Mayroon po tayong patakaran dyan na kapag ang isang OFW ay umuwi sa ating bansa, at the time of his or her arrival in the Philippines, valid ang kanyang OWA membership, definitely makakakuha siya ng 20,000 pesos. At hindi po ito loan, hindi po ito babayaran sa amin, libre po yan, tulong na po namin. Tulong na po ng OWA yan. At kung halimbawa, expired ang OWA membership ng isang OFW, pagdating niya rito sa Pilipinas at mayroon siyang binayaran sa ating tanggapan, mahigit sa 2 or more pa, kahit madami pa siyang binayaran, basta't expired ang kanyang OWA membership upon arrival dito sa Pilipinas, 10,000 po ang ibibigay natin. At kung halimbawa, ang OFW ay umuwi, isa lang po ang kanyang binayaran, expired pa ang kanyang OWA membership, hindi pa rin siya malulungkot dahil yung binayaran niya sa OWA na mahigit lang sigurong
1,300 kamo na lang, bibigyan pa rin din natin siya ng 5,000 pesos. Ayan. So, Ma'am Jean, ikaklaro lang natin, no? Kasi ito ay active the time of arrival niya. So, hindi siya active the time of application. Yes. Yes, so ang ano yun. natin is yung pag-uwi niya talaga ng Pilipinas. So, the time of Makikita arrival. natin yan doon sa stamp niya sa kanyang passport. Yes. So, ayan po, ating mga kabayan, no? Ang ating BPBH ay kailangan kayo ay active the time of arrival ninyo ng Pilipinas. Kaya nga po hinihingi, tama ba? Hinihingi natin yung ating arrival stamp doon sa ating mga passports. So, kaya kailangan po talaga active the time of arrival po, COFW, para po ma-qualify po sila doon sa ating 20,000 na maximum. Yes, kaya dapat lagi pong updated ang ating OWA membership. Yes. Dahil dyan, sasagutin natin itong tanong ni Ma'am Eckhard Chirif. Nocios, Ma'am, balibriktad ata yung pangalan niyo, no? Pero basahin ko na lang inyong katanungan. Good PM po sa inyo, watching from Kuwait. Tanong ko po, mag 2 years and 6 months na po ako dito sa Kuwait, kailangan na po bang i-renew ang OWA ko? Salamat po sa pagsagot. Yan. Ma'am, kung ang OWA membership natin is good for 2 years. So, since kayo ay 2 taon at 6 na buwan na po kayo dyan, dapat bago man lang sana na-expired yung inyong 2 years payment. Kung tingnan mo yung date nung nung resibo mo, ma'am. Pag naupos na yung 2 taon, dapat sana makapag-renew ka na ng iyong OWA membership. Kung halimbawa, hirap ka doon, wala kang time, malayo sa iyo ang embassy doon, at mayroon kang immediate member of your family here in the Philippines, pwede mo siyang mautusan, pwede naman siya ang magbabayad ng inyong OWA membership. Yes. So, tama po yun. So, kailangan po talaga ay i-renew po natin yung ating mga OWA membership. Kasi po, kailangan ay active OWA member po lagi tayo sapagkat karamihan sa ating mga programa dito sa OWA, sa ating ahensya, ay kailangan po ay active OWA member. Yan. At kung gusto naman nilang malaman kung active or hindi na ba active ang kanilang OWA member, pwede lang naman silang sumangguni sa ating ahensya. Or, pwede po nilang i-download yung ating tinatawag na OWA app, yung OWA application natin para makita po nila kung sila ay active or inactive na. So, magpapakita po dun sa inyong OWA application, makikita po din ninyo doon kung kayo ay inactive or active kasi meron pong lalabas doon. Active, may lalabas din doon kung inactive. Kung inactive na po, magbayad na po tayo ng ating OWA membership kung meron pa po tayong valid contract at valid visa po. Okay, so ano naman yung mga requirements natin dito sa BPBH, Ma'am Jane and Ma'am Bang? Balikan lang muna bago natin na makalimutan, baka yung mga OFW natin na gustong magpabayad, yung mga walang panahon pumunta sa embassy para personal na magbabayad at gusto nilang i-renew ang kanilang OWA membership, eto lang po ang requirement, simpleng-simple lang. Ipadala nyo rito sa Pilipinas ang inyong work permit, employment contract, first page ng inyong passport kasama yung picture nyo na mayroong signature, at saka authorization nyo na ipapabayad nyo ang inyong OWA membership nyo dito sa Pilipinas. Ganun lang po kasimple para makabayad na po ang inyong nearest of kin para ma-renew ang inyong OWA membership. Yes, tamang-tama po yan, Ma'am Jane. At doon sa ating valid visa sa ating mga kontrata, pwede po ninyong ipadala yan through messenger. I-send nyo lang po sa mga messenger ng inyong mga kamag-anak dito at ipapaprint na lang po nila yan dito sa Pilipinas. Hindi nyo na po kailangan i-courier. Through messenger na lang po yan or email. Ayan. Ayan, nakikita nyo sa screen yung mga documents po na kailangan po ninyong i-provide pag nag-renew po kayo ng membership ng inyong kapamilyang OFW. Pwede nyo po itong i-screenshot para hindi nyo po makalimutan.
Okay. So, balik tayo sa requirements, Ma'am Jane, ng BPBH. Ano pa yung mga requirements? Simpleng-simple din po ang ating requirements. Nasa sa inyo po yan. Pag uwi nyo rito sa Pilipinas, dala-dala nyo naman na rin po yung mga requirements na yan. Unang-una, upon arrival dito sa Pilipinas, dalawin nyo na yung pinakamalapit na OWA office sa inyong lugar. Dito sa Region 2, we have Nueva Vizcaya sa Bayongbong, sa Santiago City, doon sa 4 lanes, sa Quirino Province, Cabarugis, Quirino, sa Isabela, dyan po sa Ilagan, sa Capitol Compound, at saka dito sa atin sa Tuguegarao City, Carig. Ngayon, pumunta lang po kayo sa amin, magpalista, at bibigyan kayo ng aming mga family welfare officers around Region 2 ng application para sa inyong balik Pinas, balik hanap buhay. Saka i-interviewin na rin kayo. Alamin kung talagang kayo ba ay distress, contract violation, or Is medically repatriated? Medically ill kayo, or kung ano ba yung problema na kinaharap nyo kaya kayo hindi nakatapos ng inyong kontrata. Ang ating mga family welfare officers around Region 2 ay nandyan po sila na handang tumanggap sa lahat po ng ating mga OFW concerns. At dapat dala-dala nyo ang inyong proof of employment. Dala-dala nyo rin ang inyong passport kasi titingnan nila yan para hindi na kayo pabalik-balik. Baka pagdating nyo sa aming mga tanggapan at makikita nilang pwede na kayong i-one-on-one doon sa ating EDT, ay pagbibigyan nila kayo, aasikasuhin nila kayo, siguraduhin nyo lang na dala-dala nyo ang inyong papeles, lahat ng klase ng papeles na pakakitaan na kayo ay OFW at kayo ay hindi nakatapos ng inyong kontrata, dapat dala-dala nyo yan. Importante rin makita doon sa inyong passport yung date of arrival. Kasi kung minsan, ang ating mga OFW, madalas na rin namin itong na-experience na yung sticker ng date of arrival, hindi nila dinidikit doon sa passport, nawawala ito, hindi ko alam kung saan nila dinidikit. Hinahanap po yan. Hanapin ng ating mga magagaling na checker yan, mga evaluators natin. So, dapat lahat ng inyong mga dokumento, kasama yan. Kung kayo naman ay walang passport at travel document ang meron sa inyo, dalhin nyo po yan. Yes, so ayan po. Regarding sa ating mga requirements, kailangan po talaga natin na i-submit yung ating mga requirements at saka kung ano pa yung mga kaukulang mga dokumento na kailangan po natin. Yes. Katulad na sinabi, to sum up yung requirements, yun nga yung application form na kung saan binibigay namin yan during the EDT or yung Entrepreneurship Development Training. Then yung passport nyo, travel documents, etc. na kailangan para to prove yung arrival ninyo sa Pilipinas. Then yung sa displacement kasi, kung ano yung claims mo, halimbawa, ikaw ay nagkasakit abroad, so ang hahanapin namin sa inyo definitely is the medical certification. It's either galing doon or dito sa Pilipinas. Then yung kapag terminate ka naman, termination and your contract. Then kung ang claims mo ay hindi ka pinasahod, meron din tayo kasing na dito, which is yung report din nila, pwede nating makuha as proof na kayo ay distressed OFWs. And the welfare case na sinasabi natin kanina, kung ang inyong kamag-anak or kayo mismo ay may complaint regarding your employment abroad. Ayan, so maraming salamat Ma'am Bangs saka Ma'am Jane. So, ang tanong dito, pagka ito yung mga nakapag-apply na, nakapag-undergo ng EDT or yung seminar natin, ang tanong nila, ilang araw ba or buwan or weeks? Kasi sabi dito ni Daniel Henobili, ayan, natapos na po ako nag-seminar. Ilang days po bago ma-receive po ang BPBH? So, ayan. Sir, baka yung inyong application nakapag EDT na siya? Nakapag-seminar. Nakapag-seminar. Yes. Ang mga requirements natin, sir, para malaman natin kung gaano kabilis
ma-process ang inyong papeles ay dapat na isubmit mo sa amin na kompleto ang inyong dokumento. Kasi kung halimbawa na isubmit mo sa amin, yung training pa lang. Yung mga ibang requirements, kagaya ng pinapa-require kasi yung picture ng inyong supposed na negosyo. Kasi itong ating Balik Pinas, Balik Hanap Buhay, ito po ay intended para kayo ay magkaroon ng Negosyo. pangkabuhayan. So, ang requirement namin dyan, dapat mayroon na rin kayong DTI permit. Kung halimbawa ang babuyan nito, hindi naman na kailangan ng DTI permit ng babuyan, kundi barangay permit na pinapayagan kayo ng barangay na mag-aalaga kayo ng baboyan. So, kailangan natin yung permit at hindi lang permit, kundi magpa-picture po kayo sa inyong kulungan ng baboy kung baboyan ang inyong negosyo. Kasama ang local executives nyo na patunay na talagang magne-negosyo kayo ng baboyan. Halimbawa, mayroon kayong tindahan, dapat magpa-picture kayo dun sa tindahan nyo at kung halimbawa kayo naman ay para sa bukid ang inyong Balik Pinas, Balik Hanap Buhay, magpa-picture kayo dun sa inyong bukirin. Siguraduhin lang po ni Apo Kapitan o kaya ni Barangay Kagawan na bukid nyo yan, na baka bukid na. Yes. Ayan. So, in short, kailangan, yung tanong dyan Yes. is kung kailan yung completed document completion ng document submitted sa office or din sa family welfare officer. Kasi agad-agad naman namin proseso yan basta't kumpleto at walang problema sa papel ni OFW. Ayan. So, lagi po natin tatandaan, kailangan po ay kompleto po palagi ang inyong mga dokumento at panatilihin po natin na active po yung contact number na nilagay po ninyo sa inyong mga application form. At meron din po kasi tayong mga kliyente na mga nagtatanong sila, kumusta na yung application ko, wala pang update. Pero ngayon, pagkatatanungin mo yung contact number, iba na pala yung contact number niya, malamang hindi talaga sila matatawagan. Ayan. Kaya lumipat na sila ng lugar. Yes. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.